May notification bang lumabas sa yung Facebook account na we've noticed unusual activity, your account doesn't follow community standard. Tapos parang di mo alam kung anong ginawa mo. Ito ang tinatawag na account integrity issue. At sa video na ito, ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ba talaga ito. Bakit ito nangyayari at ano ang dapat mong gawin. Panoorin nyo lang hanggang dulo dahil may bibigay akong tips sa inyo para maiwasan ito. And kung bago ka lang sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload natin. And simulan natin agad pagkatapos ng aking intro. Una sa lahat, alamin muna natin ang ibig sabihin ng account integrity sa Facebook o Meta. Ang integrity ay tumutukoy sa pagiging tunay at trusted ng isang account. Ibig sabihin, tinitignan talaga ni Facebook kung ikaw talaga yung may-ari ng isang account at kung tama ang paraan ng paggamit mo dito. Kaya iba ito sa community standard violation na tungkol sa content na pinost mo. Halimbawa, hate speech o nudity. Ang account integrity tungkol sa kung paano at sino ang gumagamit ng account mo. Ngayon, ano-ano ang mga pwedeng dahilan kung bakit napaplag ang account mo? Number 1, fake o impersonation account. Kung gumagamit ka ng peke o hiram na pangalan o nagpapanggap ka bilang ibang tao o brand, flag agad ito. Number 2, kakaibang logging activity. Kung bigla kang nag-login mula sa ibang bansa o may nag-login gamit ang account mo na hindi ikaw, madalas ito ang trigger. Number 3, parang bot ang galaw. Kung sobrang bilis ang pag-like, pag-comment o pag-add mo ng friends sa maikling oras, mukhang automated o bot ang ginawa. Kahit tao ka talaga. Number 4, coordinated inauthentic behavior. Ito ay kapag maraming account na magkakaugnay ang ginagamit para artificial na taasin ang likes, shares o followers ng isang post o page. Number 5, paglabag sa multiple account policy. Kung gumagawa ka ng ilang personal account gamit parehong pagkatao nang walang pahintulot ng Meta. Spam-like na galaw. Kapag paulit-ulit mo ang pinopost o sinishare ang parehong content sa maraming grupo sa loob lang ng maikling panahon. Ano ang epekto? Depende sa bigat ng issue. Ito ang pwedeng mangyari. Restriction. May mga features kang hindi magagamit tulad ng pag-comment o pag-add ng friends. Temporary lock. Kailangan mo munang i-verify ang identity bago ka makapasok ulit. Permanent disable. Kung paulit-ulit o malubha ang paglabag, pwedeng permanenteng ma-disable ang account. Minsan, hihingi sa'yo ng Facebook na mag-upload ng valid ID para patunayan na ikaw talaga ang may-ari. Paano may iwasan? Number 1, gumamit tunay mong pangalan sa profile mo. I-secure ang login. Gumamit ng malakas na password at enable ang two-factor authentication. Number 3, iwasan ang paggamit ng third-party apps o bots. Nagpapadali ng likes, follow o comments. Number 4, huwag gumawa ng maraming personal account gamit ang parehong pagkatao. Number 5, mag-ingat sa pag-share ng parehong content paulit-ulit sa maraming grupo sa maikling panahon. I-monitor ang logging activity mo paminsan-minsan sa settings. Ako sa YT Studio ko. Bakit naman ganun? Ang daming nanonood pero hindi nakasubscribe. Baka naman, natutulungan ka ng video ko. Pwede mo akong isubscribe para mas updated ka pa sa mga bago nating upload. So, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para notify ka agad kung may bago akong upload. Yung mga sinabi ko at mga tips ko at mga dahilan kung bakit na nagkakaroon tayo ng account integrity issue sa ating account. Yun yung mga dahilan. So, iwas-iwasan nyo na yung mga ganon na paggamit sa ating account para maging malinis, para maging maganda
para bumalik na sa normal yung ating Facebook account. Tapos, kung ganun pa rin yung issue ng inyong account ngayon, as of now, ganun pa rin yung hindi pa rin bumabalik yung account nyo, try nyo mag-email, tapos mag-send kayo ng valid ID kay Meta. So, sa next video natin, ituturo ko sa inyo yan kung paano tayo mag-message kay Meta at paano tayo maglalagay ng mga valid ID natin para ma-confirm ni Meta na sa atin talaga yung account na yan at hindi niya ma-disable. So, yung account integrity is ganun yung naging issue ng aking Facebook. Pero naibalik ko siya dahil nga sa mga ginawa kong step, naibalik siya at na-confirm ni Facebook na sa akin talaga yung account na yun. Ayun. So, guilty ako sa paulit-ulit na pag-post sa mga iba't ibang group. So, yun siguro sa mga dahilan na trigger at na-detect ni AI na na-detect ng Meta na ganun yung ginagawa ko, ganun yung activity na ginagawa ko sa ating account. So, yung mga sinabi ko sa inyo, iwas-iwasan nyo yun guys para maging maayos at alagaan nyo yung inyong account para hindi na tayo magkaroon ng violation at hindi na tayo magka-problema, hindi tayo may stress, di ba? Nakaka-stress talaga kapag walang tayo at na-suspend, na-disable yung ating mga account. Mag-comment ka lang at sa next video natin, sagutin natin yan. And that's all for this video. Huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload natin. And see you next video. Bye!